Magandang hapon po mga kaubayan. Ang video na ito mga kaubayan ay pauwi na ako ng Olonga po. At tapos na po ako dito sa Castillo, Zambales. Hanggat pauwi po ako mga kaubayan ay i-vlog ko po yung aking daraanan hanggang sa makalabas po ako dun sa may gate. Kasi narito po yung mga ibang halamang gamot. Narito po yung malalakas na halamang gamot na para sa binat at pasma. Yung po yun mga kaubayan, lapitan po natin mga kaubayan ha. Tara na po, lapitan po natin para ipaliwanag ko po mismo doon sa may puno yung kakayahan ng halamang gamot na yun. Yung pinyang native mga kaubayan. Tara na po. Yung po mga kaubayan, hanggat linalapitan po natin yung pinyang native na yan, ay tinitignan ko po itong kapaligiran na yan. Maraming mga halamang gamot akong nakikita sa mga damo-damo na yan mga kaubayan. Ngunit dito po, ayan po ang pupukusan ko, yung pinyang native na yan. Para sa ganon ay malaman po natin kung paano po natin gagamitin itong pinyang native na eto. Yan po yan mga kaubayan. No? Ang daming mga pinyang native na dito mga kaubayan nagkalat. Ito po. Ito po siya mga kaubayan. Itong pinyang native na ito mga kaubayan ay napakabisa po sa sakit na pasma. Yung binat at pasma po. Ang proseso po ng paggamit ng pinyang native na ganito ay kinukuha po itong dahon na ito. Ito po, kinukuha po itong dahon na ito mga kaubayan at iniihaw po itong dahon. Ganito po ito mga kaubayan. Kukuha po ng mga 4 na dahon na ganito. 4 o 5 yung napasma po. Iihaw po ito. Pag naihaw po ito, pipit-pitin po ito at ipapahid po, ipupunas po sa katawan ng isang tao na nabinat at napasma po. Ganyan po ang proseso na paggamit ng pinyang native na yan, mabisa po sa binat at napasma. Ito yung masasakit na katawan, yung wala na pong lakas yung mga muscle, wala na pong lakas yung mga ugat-ugat, yung mga laman-laman. Ito po mga kaubayan ang ginagamit po namin. At itong talbos niya mga kaubayan, yung talbos niya na ito, yan, yung talbos niya na yan, kinukuha po namin yung talbos niya na yan. At yung talbos na yan ay iniihaw po namin yan. Yung talbos na yan, pagkatapos pong maihaw yan, yung talbos na yan, ay ipinupunas po namin sa katawan yan. At maliban doon, kukunin po namin yung talbos na yan kasi makatas po yan, ilalaga naman po namin yan. Maliban sa inihaw na ipapahid sa katawan ng tao, linalaga po yan mga kaubayan at ipinapainom po sa taong nabinat o napasma. Yan po, yung talbos ng pinyang native na yan mga kaubayan. Yung mga masakit na katawan, kasi ang binat at pasma po, yung masasakit na katawan kung minsan mahina na yung katawan, masakit yung laman ng katawan natin, ay ito po yung ginagamit namin. Iniihaw po namin to. Pag naihaw po yan, pipit-pitin namin ito. Pipit-pitin namin po ito. Tatanggalin po namin ng ganito itong gilid niya. Kasi may tinik-tinik po ito mga kaubayan. Tatanggalin namin itong gilid niya na ganyan. Yan. Saka po namin iihaw para matanggal po yung para hindi po makasugat ito mga kaubayan. Ganyan po. Yan. Yan. Pag natanggal na po yung tinik nito, iihaw po namin yan. Pag naluto na po yan, pipit-pitin po namin yan, pakatasin po namin. Pag napakatas na po namin yan, saka po namin ipapahid sa katawan ng isang tao na nabinat at napasma. Ganun po. Pagkatapos po, yung talbos na yan mga kaubayan,
kinukuha po namin yan, yung talbos niya na yan, at ilinalaga po namin. At yan po ang ipinapainom po namin. Papainumin po namin siya sa umaga, tanghali, at gabi mga kaubayan. Ganyan po ang paggamit namin, paggamit ng pinyang native sa nabinat o napasma. Wag po nating baliwalain ang kakayahan ng pinyang native na ito sa nabinat at napasma. Mga kaubayan, kasi mabisa po ito sa binat at pasma. Itong pinyang native na ito, sundin po lamang natin yung tamang proseso kung paano po gamitin ang pinyang native para gumaling po yung isang tao na nabinat at napasma. Mga kaubayan, pakishare po ang videos nito para malaman po ng ating mga kaubayan ang kahalagaan ng pinyang native. Marami pong salamat.